Black and white ba yan? May color ba? Black and white yung mata. Ayan, ngayon taon, 'di ba? Dahil New Year na nga, new life na, new plans, tas new goals na yung yung buhay ng yung mga ginagawa ng bawat isa. Tapos lahat tayo gusto naman talaga natin na iwan yung mga past natin, yung mga past mistakes, yung mga failures at iba pang mga bagay na hindi na makakakontribute sa buhay natin ngayong taon. Tapos lahat tayo gusto ng bagong mangyayari sa taon na to. Tapos may mga goals din na yung mga gusto ng mag-diet, gusto na magpaganda, di ba? Magpaputi, tapos tapos yung sa sumagana nga din, tapos yung mag-move forward. Lahat tayo gusto yung mga positive na bagay sa mga buhay natin. At sa ating mga Christian, di ba, ang pinakagusto talaga natin ay yung bumawi nga sa Panginoon, yung bumawi sa mga paglilingkod, sa pag-worship, sa mga pag-attend sa gawain, at yung mismong pag-ibig nga sa Panginoon. At ngayong taon, ano po ba yung kailangan nating malaman para maging mas effective na tayo this time, this year? Yan. Kaya yung title po ng message tonight, yan, The Vessel Mandate. Yan, nung December po, last year, nagpe-pray ako kay Lord kung ano nga bang, anong magiging ako ngayong taon. Tapos ang inaano nga ng Panginoon sa puso ko, yung verse na yung maging vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use, and is prepared unto every good work. Tapos nung last week, yung devotion ng music team, about si Jess yung nag-share about nga sa yung pagsiserve kay Lord eternally. Tapos katulad ng mga sinabi niya doon na yung totoo nga yung pag nag-look back tayo, tapos pag tinignan natin na tumatanda na tayo, parang ang halos maaalala natin yung panghihinayang na sana pala nagganto ko nung mas bata-bata ako, sana pala ginawa ko na to before, kasi ngayon parang limited na nga yung mga oras, ganon. Pero syempre may mga bagay na ikaka-thank you naman talaga kay Lord kasi tinaguyod niya tayo all throughout sa mga sa buhay natin. Pero ayun nga, katulad nung shinare ni Jess nung time na yun, parang oo nga parang kung maglo-look back, ano ba yung maaalala natin? Puro panghihinayang ba o yung mga ikaka-thank you kay Lord na yung wala tayong sinayang sa mga nagdaang panahon. Kaya ngayon, eto, alamin natin kung paano nga ba, ano ba yung dapat nating gawin. Tapos, ayun nga, tapos alamin natin ano nga ba yung meaning ng vessel. Yan, sa Bible, ang meaning po ng vessel is a person who has a particular quality or who is used for a particular purpose. Ang ng Bible na meaning ng vessel ay yung tao nga, hindi lang siya basta lalagyan, kundi tayong tao mismo. Tapos pag sinabing mandate, yan, what is mandate? Sabi dyan, a mandate is an official order, authorization, or command giving someone the authority to act or carry out a specific policy or task. Pag sinabing mandate, utos, tapos special order. At sa ating mga Kristiyano, may iniwan ngang utos ang Panginoon, di ba? Yung sa commission na yung mag-make disciples tayo of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. At sa mga pagpapagamit natin kay Lord, paano ba natin yun ma-accomplish? Yan. Tapos, yun yung key verse ng po na ito, ng topic po na to is yung sa 2 Timothy 2:20-21. Yan. Pabasa nga po ng verse 20. Yan. Sabi sa verse 21, yan. So whoever cleanses himself from what is ignoble
ignoble, and unclean, who separates himself from contact with contaminating and corrupting influences, will then himself be a vessel set apart and useful for honorable and noble purposes, consecrated and profitable to the master, fit and ready for any good work. Tapos mamaya, mahihimay po natin yung mga verse na yan. Tapos sabi din po sa 2 Corinthians 4:7, yan, basahin po natin lahat. However, we possess this precious treasure, the divine light of the gospel, in frail human vessels of earth, that the grandeur and exceeding greatness of the power may be shown to be from God and not from ourselves. Ayan, tapos ngayong gabi, may 3 points lang po tayo na pag-aaralan. Yan, yung 3 mandates of vessel o yung stages ng isang vessel. Yan, yung unang stage po, yan, yung shaping o the mandate to yield. Yan. Kapag sinabi pong yield sa context na to, ang ibig sabihin po niyan ay isuko o sumuko o at ipaubaya yung sarili. Tapos bilang vessel nga po, we have received the mandate from God na mag-yield tayo sa Kanya mismo. Sabi nga po sa verse ng Isaiah 64:8, sabi dyan, "Yet still, Yahweh, you are our Father who we are like clay and you are our potter. Each one of us is the creative, artistic work of your hands." Na dapat po nating ma-recognize na ang potter po natin ay si Lord. Kaya susunod po talaga tayo na tayo, creation tayo ng creator natin. At ano bang ginagawa ng creation sa creator, di ba? Yung gino-glorify mo kung sino yung creator mo. Di ba sa mga painting po, sino po yung nag-glorify sa mga painting? Kung sino yung nag-paint? Sino yung nag-glorify sa mga bahay? Yung may-ari ba? O yung architect na nag-design? Kaya sa mga buhay po natin, sino ba yung dapat na mag-glorify? Diba? Si Lord po. At sabi din po sa Jeremiah 18 verse 6, sabi ng Panginoon, "Kayong mga mamamayan ng Israel, hindi ko ba pwedeng gawin sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na ito? Tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok, kayo rin ay nasa aking kamay." Na tayo po, nasa kamay tayo ng Panginoon. At kagaya po ng isang clay, yan, next natin yung picture. Yan, kagaya ng isang clay, di ba? Clueless siya kung ano ba yung magiging siya after siya mahawakan ng potter. Kung magiging paso ba siya, o magiging baso, magiging plato, o magiging tumpok ng clay. Pero ang ending neto, magiging kagamit-gamit pa rin siya. Ano man yung maging form niya. At sabi nga dito, yan, next natin. Before a vessel can be used, it must be formed. Yan, bago magamit ang isang gamit, kailangan muna ma-form siya kung ano ba siya. At tayo, bago tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon, kailangan po ma-form muna tayo o ma-mold. Tapos sabi dyan, our first assignment is stay on the potter's wheel. Na ang kailangan natin gawin ay mag-stay tayo kung saan po ba tayo nilagay ng Panginoon. At ano po ba yung will na tinutukoy dito, di ba? Mag-stay tayo kung saan tayo nilagay ni Lord na church, o kaya kung saan tayo nilagay ni Lord na pamilya para dun mas mold yung character natin, o dun tayo mas ma-build, diba? Kung saan tayo pinanganak, ganon. At yun nga, sa buhay natin. Tapos may isang story lang dito. Yan, kwento ni Adelaide. Di ko alam yung basa. Pero totoong story to, Adelaide Pollard. Yan, nabuhay siya noong 1862 hanggang 1934. Yan, basahin po natin yung kwento niya. Yan, next po. Yan, sabi dito, nababasa. Yan, maliit. Sige, edit ko muna, check lang. Sorry na po, babasahin ko na lang. Sabi dito, noong 1902, may isang babaeng nagngangalang Adelaide Pollard na may iisang pangarap, ang maging missionary sa Africa. Nakapag-ipon na siya ng pondo, inihanda na ang buhay niya at pakiramdam niya ay handang-handa na siya. Pero sa huling sandali, biglang nagsara ang pinto, hindi siya nakatuloy. Yan, missionary siya pero hindi nga siya natuloy sa Africa. Tapos sabi dito, sobrang frustrated at confusion noon. Pakiramdam niya ay isa siyang failed vessel o basag na sisidlan. Na parang na-broken nga siya talaga.
Tapos sabi, isang gabi, dumalo siya sa isang prayer meeting kung saan narinig niyang nanalangin ang isang matandang babae. Sabi ng matandang babae, ayos lang po, Panginoon. Hindi mahalaga kung ano ang ibigay mo sa amin. Ang mahalaga ay masunod ang iyong kalooban. O sa English, have your way in us. Tapos pag uwi niya, pinagnilayan niya yung kwento ng Potter sa Jeremiah 18. Na-realize niya na sinusubukan pala niyang diktahan ang magpapalayo kung anong hugis ang dapat sa kanya. Noong gabing iyon, isinulat niya ang sikat na himno. Yan. Basahin po natin yung isang stanza sa isang hymn na sinulat niya. Balik po. Siya. Asan ka? Oh no. Balik po. Oh no. Balik po. Sige, taas. Ayan. Yan. Yan. Sabi dito, sige, pabasa nga po para magising tayo. Yan, ayan yung nasulat ng ni Adelaide after nung na-attendan niyang prayer meeting na sinabi niya kasi 'di ba na dinidiktahan niya si Lord na Lord pag nag-mission ako ganto ganyan. Pero yun nga hinumble din siya ni Lord tas may mga tinuro nga din sa kanya. Tapos pinakinggan ko to kanina, yung parang pinakinggan ko to kanina, tas yumuyuko ako. Kasi ngayon parang nahahumble ka. Pag napakinggan niyo po siya, parang yuyuko ka. Kasi nga, Lord, ikaw yung sa buhay ko, kaya ayusin mo yung buhay ko, ganon. Maganda yung niya, buong parts niya. Kaya, ayun, share ko lang po yan. Tapos sabi po dito, next po. Yan, the shaping often feels like a setback. But it's actually the Potter removing our own plans so He can give His. Yan. Many of us wonder po, minsan na ilang taon na tayo kay Lord, pero ba't ngayon lang? O kaya, ba't ngayon lang ito naranasan? Ba't ngayon pa? Pero yung point nga po ng ng etong mandate to yield nga, ay yung magtiwala nga sa pattern ng mga buhay natin. Tapos sabi nga dito, isa sa masakit na proseso sa mga Kristiyano ay yung mag-surrender talaga ng own ways or own will sa Panginoon. Pero kapag natutunan nga po natin na isurrender kahit yung mismong mga buhay natin, best naman talaga yung ibibigay ng Panginoon. Tapos sige, next po natin. Yan, sabi dito, ayan, as a clay, di ba? As a clay in God's hand, isa sa paraan na makabawi tayo sa Panginoon ngayon taon ay yung magpamold nga po tayo ulit. Katulad nung number 1 dyan, di ba? Sabi dyan, yielding. Mag-yield tayo sa Panginoon, remain soft and moldable in God's hands. Na mag-yield tayo, sumuko tayo sa harap ng Panginoon, sumuko tayo sa King of Dreams natin. May mga plans man tayo na nilalatag sa Panginoon ngayon taon, pero ang ipag-pray pa din natin, di ba, na yung perfect will of God, yung mangyari sa mga buhay natin. O may mga pangarap man tayong gustong ma-achieve, marating ngayon taon, pero ibigay pa din natin yun sa Panginoon. I-lay down natin lahat sa paanan ni Jesus at hayaan natin na si Lord mismo yung mag-shape ng mga buhay natin hanggang maging ready tayo na ma-receive nga yung greater works niya sa buhay natin. Tapos yun sa turning, trusting the process through the cycles of life. Na kahit anong ikot ng buhay, di ba? Yung clay, kahit anong ikot niya dun sa wheel, sunod lang siya ng sunod. Kaya, saan man tayo dalhin ng taon na to, di ba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Yung sabi ni Jassel kanina, na inuunahan niya na yung taon na to na sabi niya kahit malungkot, parang kahit man yung pagdaanan, parang gano'n yung sinasabi niya na magtitiwala pa din kay Lord. Kasi yun nga yung talagang dapat gawin, di ba? Na tao tayo, nakakaranas tayo ng iba't ibang emotion, pero sa lahat ng yun, dapat nating itatak sa kokote natin na yung pagtitiwala nga sa Panginoon kasi He never fails us naman. Tsaka He never fails the righteous to be moved pa din. Tapos yun nga, may mga inaalaw si Lord na mangyari sa buhay natin in order na mabuild tayo mismo
tas yung mga character natin. Tas yung sa defining, embracing the unique design God gave you for His mission. At ano man yung magiging sitwasyon, di ba? Di man natin maunawaan ng lubos, pero let us embrace His hands na mag-aayos sa mga buhay po natin. Tas yung sa number 2 naman po, yan. Ano po yung unang mandate? Mandate to yield or yung shaping. Tas yung pangalawang stage, yung feeling, tas the mandate to carry. Yan. Tas may kwento ulit dito. Maliit ulit. Yan. Yung kwento na to, about siya sa isang pot na inano ng may-ari na yung super important na pot daw siya. Ganon. Parang sinet siya na may-ari na itong pot, anong Tagalog? Itong palayok na to, sobrang importante nito, sobrang special, ganon. Tapos ito yung kwento. Sabi dito, una, pinuno na magpapalayok ang banga ng mga gold coins. Kaya naramdaman ng banga na sobrang yaman niya. Kasi puro gold nga yung laman niya. Tapos pagkatapos, nilagyan naman ito ng mga valuable scrolls at naramdaman niyang napakatalino niya. Pero sa bawat pagkakataon, ang mga gamit na ito ay unti-unti ring nilalabas. Kaya ang banga ay laging naiiwang empty at feeling useless. Sa huli, pinuno na magpapalayok ang banga ng bitter at kumukulong tubig at mga tuyong dahon. Sobrang sakit at miserable ng nararamdaman ng banga, parang lapnos na siya sa init. Na yung una, pinuno siya ng mga magagandang bagay, tas yung huli, di ba, pinuno siya ng kumukulong tubig na may mga dahon na parang bitter nga daw yung lasa. Pero noong itinagilid na siya ng magpapalayok, doon niya na-realize na may lumabas na palang fragrant at healing tea mula sa kanya na nakapagbigay ng comfort sa lahat ng tao sa loob ng kwarto. Yan, next natin yung picture. Ayan. Ayan lang yung nakita ko. Pero yun pala yung laman niya, yung makakapag-suit pala, kunyari yung mga ubo natin, di ba? Gumagaling pag maligam-gam yung iniinom natin. Parang ganun yung ginawa dyan sa magpapalayok. Sabi dito, we often want to be filled with things that make us look good. But the mandate is often about carrying the hot water of trial so that we can pour the tea to comfort others. Na may mga times na ang gusto talaga natin palagi, yung comfortable lang tayo. Yung yung dapat maayos lang, dapat yung lang sa natin, tawag doon? Basta yung dapat sa comfort natin, yung laging dapat, basta kunyari, dapat palaging aircon para di mapawisan, yung mga ganon. Ayun, convenient. I think it. Yan, dapat yung mga may times sa buhay natin na gusto natin, yung convenience na lang. Diba? Dapat okay ako palagi, ganon. Pero yung kalooban natin, sa atin ng Panginoon is yung ma-bring out yung best sa mga buhay natin. Yung lumabas nga tayo sa mga comfort zone nga natin. Tapos, yun nga, may mga pagsubok tayong nararanasan para matest yung character natin at kung ano nga ba yung nasa loob po natin. At kapag nasubok na, di ba sabi nga pag may mga problema yung mga Kristiyano, dun sila yung mataas yung papuri sa Panginoon, tas nagiging malalim yung mga pagsamba. Kasi nga yung mga trials and testing, yun nga yung mga nagre-release na mga true worship nga din sa Panginoon. Pero sa atin mismo, di ba, kahit wala tayong nararanasan, kahit yung maayos naman yung sitwasyon natin sa buhay, yung pa din, yung maglabas pa din tayo sa Panginoon ng yung incense na makakapag-please, yung worship na makakapag-please tsaka makakapagpangiti nga sa Kanya. Tapos, ayan. Tapos, after nung clay ma-mold, ayan, kadugtong to nung kanina, after ma-mold nung clay, di ba, nagiging vessel na siya, nagiging lalagyan na. Tapos, kapag alam na niya yung form niya, doon siya nagkakaroon ng purpose. Tapos, ayan, di ba pag ganyan yung itsura, hindi ka na manghuhula kung ano kaya to, kutsara siguro to. Hindi mo nahuhulaan yung itsura kasi obvious na. At sa atin din, ganon, yung after mo magpa-mold sa Panginoon, nagkakaroon ka na ng sense of purpose kung ano nga ba yung dapat nating gawin. At sabi nga po sa verse ulit, yung sa 2 Timothy,
Yan. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Sa Tagalog po, kaya ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay magiging parang sisidlang ginagamit sa espesyal na okasyon. Itatalaga siya para sa Panginoon at magiging kapaki-pakinabang sa Kanya na may-ari ng bahay at magagamit sa lahat ng mabubuting gawain. Tapos at itong mandate na to, yan, next po natin. Yan. Itong mandate na to carry His presence, hindi ito agad-agad yung natatanggap ng mga tao kasi nga kapag yung parang pag hinayaan natin to o kaya pag dumaan na tayo sa process na to, may surrender din talaga na nagaganap. At yun nga, and in order to be filled ng presence ng Panginoon as a vessel, as a Christian, di ba, kailangan tanggapin natin itong tatlong bagay na to. Itong containing, sabi dyan, na realizing we are built to hold God's presence. Hindi lang yung presence ni Lord, kundi yung authority niya, yung power, na as we go this year, di ba, let us be reminded na dala-dala natin yung pangalan ni Jesus. Kaya kailangan, yung maging seryoso na tayo sa, yung paglilingkod talaga sa Kanya. Tapos iset na natin sa mga isip natin na hindi tayo basta-basta lang na yung Kristiyano, kundi meron tayong purpose. Kasi yun yung sinet sa atin ng Panginoon. Tapos ayun nga, sa containing na yan, ma-remind tayo na dapat yung tigilan na natin yung pagko-compromise na iba tayo sa church, iba sa school, iba sa church, iba sa trabaho, iba sa church, iba sa bahay, iba sa church, iba sa social media, di ba? Kaya dapat po, yung kung susunod tayo kay Lord, yung sumunod po talaga tayo. Tapos, dahil nga, yung di pa nagra-rapture, di ba? Yung ayusin din po natin yung mga buhay natin. Kasi, tinutulungan po talaga tayo ni Lord para maging pleasing tayo sa mata nga ng Ama. Tapos sabi dito, sa cleaning, keeping our lives pure. Yan. This year din, di ba, by the help of the Holy Spirit, magpatulong tayo sa Panginoon na mapanatili yung mga buhay natin na pure. Na kasi nga, di ba, yung mundo ngayon hindi na lang din basta-basta kasi mas lumalaganap yung kahalayan, lumabas ka kung ano-ano makikita natin, mag-Facebook ka kung ano-ano makikita, at kahit sa saan man tayo pumunta, parang gano'n na talaga yung reality ng panahon ngayon. Pero ayun, lagi tayo magpatulong sa Panginoon na yung maging pure pa din tayo at magpa-search tayo palagi ng mga puso po natin kung merong bang wickedness na nagtatago pa, yung isuko na natin para ma-feel na tayo ng Holy Spirit, tsaka ma-feel na tayo ng power ni Lord na maggampanan natin kung saan ba tayo tinawag ngayong taon. Kasi dapat itong taon na to, hindi na lang natin siya basta yung papalipasin na lang ulit. Kundi dapat ngayong taon na to, yung may ma-achieve tayo para sa Panginoon talaga. Hindi yung basta lilipas na lang ganun. Tapos alalahanin na naman natin pag 2027, di ba? Kung di pa dadating si Lord na, dapat pala last year ko pa winantawan yung ganto, dapat pala last year pa yung ganto, ganyan. Kundi ngayon, di ba, maging matalino na po tayo, talinuhan na natin yung kaaway na tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga gantong bagay. Kaya, ayun. Tapos overflowing, letting God's grace spill over into the lives of others, na tayo nga po, hindi lang tayo basta magpapapuno sa Panginoon, kundi yung mag-uumapaw pa tayo. Dapat ang i-asam natin sa Panginoon, hindi lang basta mapuno, kundi yung mag-overflow talaga. Para kapag nag-minister naman din po tayo sa iba, hindi tayo yung ubos, yung hindi tayo yung natutuyo. Parang last year may mga moment lang din na yung nagko-comfort ka ng iba, pero yung parang nauubos ka. Parang may ganun akong experience na yung comfort ako sa tao, tas yung parang tinuturuan ko pa siya, ganito kasi sa Bible, ganyan-ganyan. Pero yung nauubos ako, ganun. Kasi nga, hindi ako nag-overflow. Pero ayun nga, dahil nalalaman po natin to, lagi po tayo magpalakas, diba, sa presence ni Lord. Lagi tayong manalangin, magbabad pa rin po tayo sa Bible. Yun nga yung sinabi, diba, na make reading the Bible, make reading the Bible a habit. Parang ganon. Gawin nating habit yung pagbabasa ng Bible. Tapos yun nga, mag-overflow
pa tayo lalo sa pag-encourage ng iba, sa pagpapatawad, sa pagtulong, sa pag-ibig nga din sa iba. Tapos sabi po dito, a vessel's value is not in the clay, but in what it holds. Na yung value po natin ay hindi sa mga itsura po natin, kundi sa ano-ano yung nasa loob natin o yung dala-dala natin. Hindi sa panlabas, kundi sa character mismo. At kung yung sinasabi sa Bible school na dapat kayo, dapat mga Bible scholar hindi lang magaganda, dapat marunong din sa Bible. Dapat yung mga Kristiyano hindi lang puro yung paganda ng forma, kundi yung marunong din talaga sa Bible. 'Di ba? Ano nga yung maganda tayo, pero pag tinanong ano yung John 3:16, iba yung sasabihin natin, 'di ba? Kaya ayun nga, magpaturo pa din tayo sa Panginoon. Tas napanood ko nga din yung prophecy, isang prophecy siya na ngayong taon na to, sabi doon, dapat tayo mga Kristiyano, yung manghingi tayo palagi kay Lord ng Spirit of Excellence. Kasi nga, di ba, ngayon laganap na yung mga AI, di mo na alam kung totoong video pa ba to, o tao ba to, o AI ba to. Parang di mo na alam kung ano ba yung papaniwalaan mo. Yun nga, manghingi tayo ng Spirit of Excellence sa Panginoon, bibigyan tayo ng wisdom ni Lord, di ba? Para malaman kung ano ba yung mga bagay-bagay sa mga buhay natin na dapat yung matalino tayo. Kaya, ayun. Yun. Tapos yung pangatlong point, yan, last na po ito. Sabi dito, yan. The mandate to serve. Ano po yung unang mandate? Pangalawa. At pangatlo, the mandate to serve o yung the pouring. Yung pangatlong stage, yung pouring. Tas, yan. Etong picture na to sa isang museum sa Cebu. Yan. Kanina, di ba, nakita natin yung clay, tapos na-mold na yung clay, tapos ngayon, nagka-shape na siya. Iba-ibang yung mga story. Pero ayun, nagka-shape na siya. Tapos ayan, nagampanan niya na yung purpose niya. Tapos after ma-mold ng clay, naging vessel na siya. Tapos naging kagamit-gamit na siya. Tapos itong mga jars na to, na-display yan, hindi dahil wala silang ginawa sa buhay nila. May buhay ba sila? Hindi, na-display sila kasi yung parang natapos na yung nila, yung journey nila. Kasi nga parang naisip ko nga yung mga naka-display sa museum. Hindi siya basta yung artifact lang, kundi yung parang madaming generations yung dumaan doon. Tapos naisip ko ito, baka madaming pamilya na tulungan nito, mag-igib, madaming na contain na tubig, basta yung madaming mga nagawa. Yan. Oo. Tapos may kwento dito, kwento ulit. Dapat isa-isa may mga Bible character, kaso hindi ko na nalagay, hindi ko na natapos. Pero, ayan, itong story na to, sikat tong story na to Sabi dito, isang water bearer sa India ang may dalawang malaking banga na nakasabit sa magkabilang dulo ng isang pingga na pasan-pasan niya sa kanyang leeg. Ang isa sa mga banga ay may crack, habang ang isa naman ay perfect at walang sira. Yan, ginagamit niya po pang igib. Tapos sa dulo ng mahabang paglalakad mula sa sapa papunta sa bahay ng kanyang amo, ang perfect na banga ay laging punong-puno. Pero ang banga na may crack ay laging half full na lang pagdating. Sa loob ng maraming taon, naramdaman ng banga na may crack na isa siyang failure, isang leaky vessel o yung tumatagas nga, na hindi magampanan ang kanyang tungkulin. Tapos sabi niya, nag-apologize siya sa bearer. Nahihiya po ako kasi dahil sa crack ko tumatagas ang tubig. Ngumiti ang bearer at sinabi, napansin mo ba na may mga flowers lang sa side mo ng daan, pero sa side ng kabilang banga ay wala? Alam ko ang tungkol sa flaws mo. Kaya nagtanim ako ng mga flower seeds sa side mo. Parang ang konyo kasi. Tapos araw-araw, sabi, araw-araw habang naglalakad tayo pabalik, dinidiligan mo sila. At ayan. Tapos yun nga, kahit yung mga flaws natin o yung mga imperfections natin, di ba? O kahinaan,
pwedeng-pwede po yan gamitin ng Panginoon sa magandang layunin niya para maganap yung perfect na plano ng Panginoon. At sabi dito, sabi, basta nasa tamang kamay tayo ng bearer. Kung magaling nga tayo o kung may mga, kung yung parang, saan ba natin ginagamit yung mga brokenness natin, di ba? Para ba mag-post ng mga inspirational na story sa Facebook? O yung para ipagamit yung brokenness natin sa Panginoon na one day ikaw magiging testimony mo din yan. Yung mga ganon. Kaya dapat lagi tayong nasa kamay ng tamang bearer, yung tamang naghahawak sa mga buhay natin. At sabi dito, yung pangatlong stage na to, yung pouring, yung pagbubuhos, hindi siya palaging formal event na yung parang ritual. Kundi sometimes, di ba, yung utos ng Panginoon, yung mandate na to, through our weaknesses, may nabubuong mga magagandang mga testimonies sa mga buhay natin. Kaya sa mga buhay ba natin, kunyari, titignan natin last year, ano ba yung mga feeling natin na yung parang broken o kaya feeling natin yung parang hindi magandang nangyari sa buhay natin. Tingnan natin kung paano natin yan magagamit this year na yung i-testify kung gaano kabuti si Lord na pinagaling niya yung mga broken hearts natin, i-testify kung gaano ka galing na healer si Lord na pinagaling niya tayo from last year na mga pagkakasakit. Para i-testify yung last year na mga pinagdaanan natin ngayong taon na isabihin sa mga bago na si Lord nagpo-provide, di ba? Ayun. Kaya dapat lagi tayo nasa tamang bearer para magamit din natin yung mga brokenness natin, di ba? Para makapag-encourage din ng iba. At sabi dito, sabi dyan, death is not the end of the vessel. It is the beginning of its highest use. Our final assignment is eternal. Na kapag nag-die to self na po tayo, doon po tayo magiging useful sa Panginoon. At this year, di ba, i-aim natin na sa araw-araw na gigisingin po tayo ng Panginoon, ay magamit natin yung araw-araw na yon to glorify the Lord. Sabi nga po sa isang kanta, with every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Tapos sabi pa dito sa isang kanta, yan, pa-next po, yan. Sabi dyan, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I want to be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Na ngayon taon po na to, di ba? Let us continue to serve Christ as the love of our lives, di ba? Marami po tayong kakaharapin na mga transition ngayong taon sa trabaho, di ba? Sa buhay, sa mga pagdedesisyon. Madami tayong mga pagpaplano na gagawin. Pero let serving Christ, di ba, be our highest goal and to keep Him, di ba, as our highest priority pa din. Nang sa gayon, di ba, ay magtagumpay tayong lahat hanggang December 2026. Tapos sabi dito, my eyes set on you. Next yan. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Yan. As a clay, di ba? As a vessel, let us pray na magkaroon tayo ng heart of a servant na i-fix talaga natin yung mata natin kay Jesus. Tapos last year, may natutunan lang ako dun sa yung kanta ng Turn Your Eyes Upon Jesus. Parang kasi, may mga kanta na kinakanta tayo tapos hindi natin naiintindihan. Pero eto nga, yung last year basta matagal ko naman nang alam yung kantang yon, pero parang last year siya nag-impact sa akin ng sobra. Yung sabi doon, di ba, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face. Na hindi lang yung mata natin yung itutuon natin sa Panginoon, kundi yung buong gaze, di ba? Yung parang pag may tinignan tayong bagay, parang yung aanuhin mo, uusisain mo, ano bang meron, ganon. Yung parang titingin ka ng buo sa Panginoon. Kunyari, etong Bible, paano ko masasabi yung laman nito pag tinignan ko lang ba? Kundi hindi, kundi yung sinasabi, di ba, look full in His wonderful face. Na ito, maglo-look full ako dito para malaman ko ano ba laman nito. Yung bubuklatin ko, yung aaralin ko, yung babasahin ko. At ganun yung gawin po natin na pagkikling kay Lord, na alamin natin ano ba yung kalooban ni Lord,
alamin po natin kung tama pa ba yung ginagawa natin o gagawin natin, 'di ba? Ibigay natin yung attention natin sa Panginoon, ibigay natin yung all natin, 'di ba? Mag-pray tayo na magkaroon po tayo ng heart of a servant ngayong taon. Tas yung next naman po, yan. Tas ito, bago po yung isang clay, bago siya maging ganap na vessel o jar, 'di ba? Dapat natuyo muna siya, tapos yun nga, may hardening na nangyari. Sabi dito, yung sa hardening, moving from fragile clay to a fire-tested eternal masterpiece. Tas sa perfecting, serving without the leaks, cracks, of human weakness, na kapag okay na yung isang clay, kapag ready to serve na, diba, kahit may mga brokenness nga o kahinaan, ang kailangan natin yung readiness natin para magamit ng Panginoon. Readiness, willingness, tapos availability para magamit tayo ng Panginoon. Tapos sa glorifying, occupying our place in the King's house forever. Na yung ultimate goal natin ay maging vessel na mag-glorify sa pattern natin at magiging meat, di ba? Yung meat for the master's use. Yung magiging kagamit-gamit. Tapos itong tatlong stages na to, yung shaping, filling, tapos yung pouring. Hindi to nangyayari na yung isang beses lang sa buhay natin na nung unang taon ko kay Lord, doon ko naranasan yung molding talaga. Hindi, kundi yung paulit-ulit hanggang maging kamukha natin si Jesus, di ba? Paulit-ulit yung breaking, na may mga pagkakataon na yung akala natin okay na okay tayo spiritually, okay na okay tayo sa lahat ng bagay. Pero may mga pagkakataon na yung marirealize mo na yung bakit binrake ka na naman ulit ni Lord, ganon. Kundi para may matutunan nga din. Yun, kaya etong na to, yung mandate na to, yung stages na to, paulit-ulit siya na hanggang ma-perfect tayo, hanggang maging bride tayo without spot, di ba? Without wrinkles, without blemish. At sabi dito, we are unfinished designs until we are filled by the Lord. Tapos sabi po dito, yan, pabasa nga po. Yan, naghahanap si Lord ng mga yielded vessels na yung ready nga na sumuko o mag-surrender sa Panginoon. Kaya ngayon, di ba, ngayong taon, ready na ba tayo, di ba, na maging yielded vessels sa Panginoon? At ready na ba tayo isama ulit si Lord sa buhay natin? Tas sa conclusion na lang, sabi dito, yan, accept the assignment. Yan, sa atin dito, kung sino man yung nasa shaping na stage, sabi diyan, stop resisting the will and trust the potter's hands. Thus, if you are in the feeling, set aside the distractions that contaminate your glory. Yan, iset aside natin yung nakakapagpagulo pa ng isip natin, ng buhay natin, tsaka ng walk natin sa Panginoon. And if you are in the pouring, give yourself without fear, knowing the source is bottomless. Yan, kapag nagmi-minister tayo, wag tayo mag-alala kasi yung source natin, hindi siya nauubos, hindi nauubusan. Yan, sabi dito, accept the vessel mandate. Occupy your purpose. Let the light begin its work through you. At yung pinaka-conclusion na verse po, sabi sa 2 Corinthians 4:7, Tagalog, ngunit kami mga pinagkatiwalaan ng kayamanang ito ay parang mga sisidlang gawa sa lupa, upang ipakita na ang pambihirang kapangyarihang ito ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Na dumadaan po tayo sa tatlong stages na to, hindi yung para sa atin lang, kundi yung para pa din mag-glorify talaga yung Panginoon. Kaya, ayun po. Yan, let's pray po.